Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, umakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa at ang kaliit-liitang bahagi ng kautasan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi managaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang sa dakila o ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at may sakit na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa pagsunod sa kautusan o batas ang ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Aral tungkol sa batas o kautusan. Ang paliwanag ni Jesus, "Huwag ninyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta." Sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Alam kasi ni Jesus ang iniisip ng mga tao tungkol sa Kanya. Lalong-lalo na ang mga Pariseo at Eskriba na bihasa pagdating sa kautusan o batas. Marami kasing beses na hinuhuli o sinusubok si Jesus gamit ang batas. Andiyaang nagpapagaling si Jesus na mga may sakit sa araw ng pamamahinga. Naalala niyo yung mga kwentong yon, di ba? Nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga na para sa mga Hudyo, para sa mga Pariseo, para sa mga Eskriba, paglabag iyon sa batas. Paglabag iyon sa kautusan tungkol sa araw ng pamamahinga. Kasi para sa kanila, pag araw ng pamamahinga, walang kikilos, walang magtatrabaho. Ganon doon. Sa atin, araw ng pamamahinga, di ba? Kung kailan araw ng pamamahinga, saka tayo kilos ng kilos sa bahay. Tama ba? Di ba? Linggong-linggo, doon maglalaba. Kaya hindi nagsisimba.
Linggong-linggo, no, doon maglilinis ng bahay, general cleaning. Kaya, hindi nagsisimba. Pero sa mga Hudyo, paglabag sa batas na iyon. Dahil nagpapagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kasama na doon ang hindi paghuhugas ng kamay bago kumain. At yung pakikisalo ni Jesus sa mga makasalanan. Para sa mga Hudyo, labag iyon sa ritual ng kalinisan. No? Tingnan mo, no? Pati batas sa paglilinis, meron. Ilan kaya sa atin ang mahuhuli kapag merong batas sa kalinisan? No? Dito lang sa lugar natin, no? Dito lang sa ating mismong parokya, no? Ako talaga, no? Kailangan pa bang ituro ang paglilinis? Hello. Siguro kung may ganun tayong batas, no? Ang daming nakakulong. No? Ewan ko na lang talaga, no? Ewan ko na lang talaga. Pero nung mga panahon yon, may ritual sila tungkol sa kalinisan. Kaya kahit ang makisama sa mga makasalanan na tinuturing na marumi, wag dapat ginagawa. Pero malinaw ang paliwanag ni Jesus na parito siya hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ipaliwanag at ganapin ang batas o kautusan. Ang batas ay ginawa para maging gabay tungo sa isang matuwid na buhay. Ulitin ko po, ang batas ginawa para maging gabay sa matuwid at mabuting buhay. Hindi ito ginawa para kondenahin ang mga tao, pintasan ang mga tao. Hindi ginawa ang batas para bantayan kung ano ang pagkakamali ng tao. Yan. Ganyan kasi ituring ng mga Pariseo at Eskriba ang batas o kautusan. Naging paraan nila para kondenahin si Jesus. Naging paraan nila para bantayan ang pagkakamali ni Jesus. Batas ang ginamit nila para hulihin si Jesus. Sa halip na makita nila ang matuwid at kabutihang ginagawa ni Jesus, ang nakita nila pagsuway sa batas. Inaabangan nila ang pagkakamali ni Jesus sa batas dahil nakatingin ang mga Pariseo at Eskriba sa letra at salita ng batas. Yun yung kanilang binabantayan. Bawal. O, sige nakalagay, bawal. O kaya tingnan natin, sino may gumagawa ng mga bawal. Ganon nila tignan ang batas. Sa halip na gabay yun para maging matuwid ang buhay ng tao. Hindi ba? Pag may batas, pakiramdam natin, tayo ay kinokontrol. Kasi ganun natin tignan. Hindi ganun. Ang batas, tuntunin yan para tuwirin ang buhay. Titignan mong batas, ano bang mga mali sa ginagawa ko? Mali pala yun. Okay, itutuwid ko. Kasi sabi mali. Di ba? Pakiramdam natin kasi, ang batas parang parusa. Kaya nga tingnan mo nilulusutan ang batas. Pinapangatwiranan ng batas. Hindi. Ang batas, ginawa yan para gabay natin sa matuwid at mabuting buhay. Kung tutuusin, pinapaliwanag ni Jesus na ang bawat dapat ginagawa ng tao ay matuwid. Matuwid. Kaya nga ang araw ng pamamahinga, sabi ni Jesus, nilikha para sa tao. Hindi ang tao para sa batas ng pamamahinga. At ito rin ang magandang paalala sa atin tungkol sa aral ng batas. Ang maging gabay ito para tuwirin ang ating buhay. Malaman natin ano ba ang ating mga nasusuway para
sundin kung ano ang matuwid. Ito ang magandang paalala sa atin ng aral tungkol sa batas. Ang maging gabay ito para sa isang matuwid na buhay, hindi para kondenahin ang mga sumusuway. Alam niyo po, dito ko nakita kung bakit ang pangalang Bureau of Prison, alam niyo yon? No? Dati ang tawag Bureau of Prison. Pinalitan yan. Ngayon, ano na yan? Bureau of Correction. Kita niyo yung pinagkaiba? Kasi pag sinabing prison, ano nasa isip natin? Hello? Prison, ano yung nasa isip? Bilanggo, preso. Pag sinabing bilanggo, preso, di ba? Parang hinatulan mo na. O galing yan doon sa bilibid. Di ba? Ganon ang tawag natin. Na kapag sinabing bilibid, bilanggo, preso. Ibig sabihin, nagbabayad ng parusa. Hinatulan, hinusgahan, para pagdusahan ang nagawang mali. Tingnan nyo yun. Yung tingin natin dun sa tao, no? Preso, nagkamali, kailangan magbayad, magdusa. Kaya nga ang tawag ngayon, correction. Ano ibig sabihin ng correction? Tinatama, tinuturuan. Kita niyo yung pagkakaiba? Kung noon, ang tingin, nagkasala o parusahan. Ngayon, hindi. Nagkamali, itinatama, itinutuwid. Sa ganito, nakatuon na tayo sa pagiging matuwid ng isang tao. Tingnan na itinutuwid ang isang tao na may pagkakamaling nagawa. Mga kapatid, ang batas ay gabay para ang tao ay maging matuwid. Hindi dapat ito paraan para ang tao ay kondenahin sa kanilang nagawang pagkakamali. Kaya ang batas ay ginagamit sa pangtatama at hindi sa panghuhusga. Amen? Amen.